Everybody say, praise the Lord. Someone needs your star. Unsa man ni nga star, no? Unsa man ni nga kahayag, unsa man ni nga suga nga nagakinahanglan niini. Walay laing kahayag, walay laing suga nga gipasabot dinhi kundili katong suga nga gikan sa langit. Ngaway lain ang atong Ginoong Hesukristo. Busa niingon si Lord Jesus, I am from above, and ye are from beneath. O siya nagaingon, I am the light of this world. Ako ang kahayag ni ining kalibutan. Kinsa man ang musunod kanako, dili magalakaw sa kangit-ngit, kung dili magalakaw nga adunay kahayag. What do you mean of that? Kung wala mianhi ang atong Ginoong Hesukristo nga ingon kahayag, unsa man diay ang atong sitwasyon dinhi sa kalibutan. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no not one. So ang tanan kita naglakaw sa kangit-ngit, not in the sense nga way suga, walay Davao Light, walay Meralco. Nagalakaw sa kangit-ngit, meaning to say nagalakaw sa kasalanan. Kay giimpluwensyahan man ni Lucifer o ni Satanas ang tao, nga unang tao, bago tagi anak din sa kalibutan, ay unang taong gigamit. O sila giimpluwensyahan sa pagpakasala, hinungdan na himong mangit-ngit pa sa alkitran ang ilang nahitabo sa ilang kinabuhi. In the first place, they were driven out from the paradise. Paradise, that is the kingdom of God. So, kana nag-domino effect, for all have sinned and come short of the glory of God. So, gusto sa atong buhing Diyos, that glory, that light which is from heaven, from God, ihatod dinhi sa ato, ihungit dinhi kanato nga mga katawhan sa kalibutan nga nangitngitan tungod ni Satanas. Muna, kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, mahimo pod nga ngit-ngit pa sa alkitran ang atong kaugmaon. Labi na sa atong espirituhanon nga kahimtang. So, salamat ta nga gidala ni Hesukristo ang kahayag. Unsa man nga kahayag? That is not a literal light, but that is the glory of God that which was taken sa kinabuhi sa tao, sa diha ni sulod siya sa kasalanan. So, buot pasabot ni ini, gusto ibalik sa Diyos ang glory nga naa sa tao kaniadtong pagsugod pa, pagbuhat sa Diyos sa ilang kinabuhi. Di ba? Yun sa man gibuhat sa Diyos ang tao, he was created in the image of God or in the likeness of God. So, niadtong panahon na ang tao, way kamatayon. Tungod kay naaman siya dinha sa paraiso. Meaning to say, mawala man ang iyang physical body, pero he will be with God in His kingdom, which is the paradise. Ang taong matarong walay kamatayon. Mawala man ang imong physical dinhi sa kalibutan, but you are not dead actually in the eyes of God. That's why in the path of the righteous, there is no death. Walay kamatayon sa dalan sa mga matarong. Sa adlaw, sa kamatayon, sa mga matarong, there is hope. Muna giingon ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Mabitaw, dili ta ngay mahadlok sa kamatayon. Because death, it is just a matter of process of our physical body, turning it into a spiritual body. From corruptible body, turning into incorruptible body. Because we should be changed. Kailangan mabag-o ang atong lawas. Because no flesh and blood will inherit the kingdom of God. Walay dugo ug unod nga mosulod sa gingharian sa Dios. Walay mabulukon o corruptible nga mo inherit og incorruptible. So dapat ma-change gyud ang atong lawas. Di lang pud ta mag-ingon nga magpakamatay na lang ko para ma-change na akong lawas. No. You have committed murder if you do that. Just wait for God nga natag-iya sa ato. Hulat lang kaniya. Kay wa ka kabalo, pwede kang di mo agig kamatayon,
mo na ng rapture, di ka na moaging kamatayon sa physical, pwede po ka moaging kamatayon kung mao na pagkuha sa Dios sa imong kinabuhi. So muna sa atong kinabuhi, importante nga si Kristo ni abot dinhi sa yuta nga may maong kahayag. Gihayagan niya ang kinabuhi sa tao. How? Gikuha niya ang kangitngit, gikuha niya ang kasalanan, gikuha niya ang disobedience, spirit of disobedience, gikuha niya. Mao man ni hinungdan na nalaglag si Lucifer. Because of his disobedience to his Creator up in heaven. Nganong nalaglag man po si Adam ug si Eva? Because of their disobedience to their Creator. Ngano man po malaglag ta kung dili ta magtuman dinha kaniya? Because of our disobedience. That's why by one man's obedience, which is Jesus Christ, many become righteous. By one man's disobedience, many become sinners. So ang kahayag nga gipasabot nga gidala ni Kristo, gihatod niya kanato ang spirit of obedience. Ang pasakop lang ta. Tanawa ng mga anghel nga nagpabiling obedient. Nagpabilin sila sa gingharian sa Dios. Tanawa tong mga disobedient nga niuban kay Lucifer. Wala na sila luna digto and they can never be back where they came from, but they are being reserved into eternal damnation in hell. Muna sa atong kinabuhi, Christ is very important that we have to embrace the light of Christ. Karon wala naman si Kristo din sa physical. Who will serve as the light? Nakahinumdum ka mo sa giingon ni Lord Jesus, pakibasa sa Matthew chapter 5 verse 16. Praise the Lord. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan. Kinsa giingnan ni Lord Jesus Christ dinhi? Mga taong makasasala, mga taong wala na bag-o, mga taong nagyanang dinha sa ilahang pagkabutas kamaturan, no? Ang iyang katubang dinhi mga disciples, these are the people who were forgiven, these are the people who were enlightened, was changed, nabagbo ang ilang kinabuhi from sin to righteousness. So, kung kinsa man ang musunod dinha kang Kristo, dili maglakaw sa kangitngit or dinha pagpadayon sa kasalanan, kundili adunay kahayag sa iyang kinabuhi, glory of God kahayag na, righteousness of God kahayag na, holiness. What are those things belong to God? That is light. That's why God is light. Jesus is light. So, kung magsunod ta dinha kang Kristo, maglakaw ta sa kahayag. Kita karon ang mahimong kahayag. Let your light so shine before men that they may see your good works. Asagi ka ng imong good works dinha sa Dios. Iwa man tay good works sa atong sarili. O bitaw ang pagkamatarong dili na pinagi sa atong sarili. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Meaning to say, righteousness by faith through Jesus Christ. What do you mean of that? Wa natay buhaton? Di man pud pwede wa natay buhaton. Or else you are dead. Naman gitay mabuhat kay buhi man ta. Ang gusto lang sa Dios, ang atong binuhatan nga unod nun, mao na nay dapat mawala. Ang buhatan ni Kristo, mao nay dapat mabuhat sa atong lawas. Sama lang gihapon nga atong gidinayang atong kaugalingon, gidawat nato si Kristo Jesus, gipasagdan nato siya ang magpamuhat sa atong kinabuhi. It is God that worketh in you both to will and to do His good pleasure. So kung makahimo manggaling tag maayog matarong sa tubangan sa Dios, dili nato na pwede ang kunon. It is not of yourself, lest any man should boast. It is the gift of God. It is the work of God nga atong gitugutan nga mahitabo dinhi sa atong kinabuhi. Ang ato lang himuon is the full submission. Ato lang himuon is the obedience to His will. Tanawa gitudloan ta ni Lord Jesus, not my will be done, but thy will be done. So unsay leading sa pulong sa Dios. They that walk after the Spirit shall have life everlasting. Ipauna ang pulong, musunod ta. They that walk after the flesh. Kung ipauna nato ang atong sarili, nga way pagkamatarong, way pagkabalaan, nya mo itong sundon, if we walk after the flesh, we shall die. Kaya diha man ta ihatod sa kasalanan. So muna, kitahasan ni Kristo, nga kita mahimong kahayag sa mga tao nining kalibutana, dili sa atong pagkamataro, kundi pagkamataro nga iya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo.
Example lang tong nahitabo sa akong kinabuhi nga na-assign pa ko sa Manila. Nga adunay nagtintal kanako dito nga babae. Puwerte ra bang gwapaha. Siya ra ba mo sponsor tanan? Iyahang kotse. Sa imo pakaon nako sa Jollibee. Iyaha pang balay ang amo ang pagdarausan ng kaligayahan sa laman. Pagkatapos, wala akong panagutan sa kanya. Kalimutan ko na daw siya, kalimutan niya rin ako. Tapos, kung ang unod na ako mo'y nag-una, o mo'y akong gituman, the lust of the flesh, the lust of the eyes, mo'y akong gituman, mahulog ko sa pagpakasala, I shall be committing sin of fornication. Kaya ulitaw pa man ko ato. Pero kung ang pulong sa Diyos mo'y atong gipauna, and you walk after, that's why after, kini nag-una sa imo, after Him, ikaw, mo'y nagsunod ka, walk after the Spirit that represents God. Nagsunod ka sa Diyos, nagsunod ka sa panambagon, sa pulong sa Diyos. Kung mo na gisunod nimo, di ka makasala. Mo to, gihimo na ko, Lord, kining lawas na ko, dapat ikaw may matuman. Dili ang akong unod. So, ang gihimo na ko, ni turn about face ko sa iyaha, kay di ko gusto matuman ang akong kailibgon sa unod ngadto sa pagpakasala, sa fornication. Nitalikod ko, ituman ako, o ang natuman sa akong kinabuhi, si Kristo nga maumpulong sa Dios. Mo'y akong gipasagdan, mulid na ko sa pagkamataro. So, unsay nahitabo? Di na ako na maangkon nga ako nagbuhat ato, kundi si Kristo. Monigi ingon ni Paul, ingon ni Paul, I am crucified with Christ, not the physical body, but the sinful sa imong pagkatao, na crucify na na, gipatay na na uban ni Kristo. Yet not I. I am crucified with Christ, nevertheless I live, because it was not the physical that is being crucified with Him, but it is the sinful nature sa atong pagkatao. Now the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kada magbuhat ka sa iyahang pulong nga imo nakatunan, gihimo nimo na by faith. Kay nituo ka sa iyang pulong, uban sa binuhatan. Praise the Lord. So ato nang gitugtan nga si Kristo mo'y matuman sa atong kinabuhi. Siya na'y magbuhat sa atong kinabuhi. Mo na way tao din his kalibutan nga maluwas sa iyang pagkamatarong. Kaya ang atong pagkamatarong, sama lang na nga mahugaw nga trapo sa atubangan sa Diyos. And that is not acceptable in the eyes of God. Tanawa, ang pagkamatarong sa Diyos nga gitudlo ni Kristo. Mas deeper kaysa balaod nga gibuhat ni Moses, nga gipahimo sa Diyos sa iyaha. Diri sa Old New Testament, mutanaw lang kag babae nga with lust. Kung married ka, you have committed adultery in your heart. Kung single ka, you have committed fornication in your heart. Meaning to say, God knows what is in your mind, what is in your heart, and He can judge you. What is inside of your heart, what is inside of your mind. Muna giingon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord. So muna, kita karon ang musunod kay Kristo, para ang kahayag ni Kristo makita din sa atong kinabuhi. Sa unsang paagi, dapat ang atong binuhatan, dili mo sobra, di mo kulang sa pulong sa Diyos. Do not ever establish our own righteousness, but rather let us submit in God's Diyos. That's why our conversation must become it. Diri lang sa gospel. Di na mo gawas, di na mo sobra. Basahon nato na Philippians 1:27. Praise the Lord. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yes. Conversation. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Dirita ang pagkamatarong dinhi gina-reveal sa pulong sa Dios. Mabitaw giingon ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks. For therein, diri sa Bible for therein the righteousness of God
Not the righteousness of men, not the righteousness of church, but the righteousness of God is revealed. Diri gina-reveal sa pulong sa Dios. From faith to faith. So, ana ka-importante aron kita mahimong kahayag diri gyud ta sa pulong. Buhata lang ang pulong sa Dios. Nagsakay kog barko kaniadto sa Super Ferry. I am introducing you the Word of God, not myself. Praise the Lord. Atong testimony nako ganina nga nakalikay ko sa temptasyon nga perting sa 1,000 lalaki, isa lang siguro makabarog. I'm not referring to myself, I am referring to Christ. Praise the Lord. Si Kristo to ang nagbuhat sa akong kinabuhi. Another, nagsakay ko og kanang barko, Super Ferry. Nakasakay ko og sundalo, si Sergeant Bitug. Isa siya sa gwardiya dinha sa ABS-CBN. Panahon pa na ni Cory. Nasa newspaper, nanghiram ko niya, Sir, tapos na po ba kayo magbasa ng newspaper ninyo? Pwede po bang maghiram? Oh, no problem. Binigyan niya sa akin. Buong newspaper, binigyan niya sa akin. Siyempre ako, nag-iingat din ako as a son or child of God. So binantayan ko yung pages. Pag merong mga masilang picture na parang nakakaakit sa mata ng lalaki, yung mga bold, alam mo yung mga picture, may mga bold yan minsan. Tinitiklop ko yan, tapos nilalagay ko lang sa tabi. So ang naiwan nyo na lang mga mga balita o ano dyan. Inobserbahan pala ako ng tao. Tinawanan ako. Sabi ng tao, wow! Para bang, hindi naman nakaloko. Hindi, para bang na-amaze siya. Sabi niya, meron pa palang taong ganito. So, ibig sabihin yan, hindi mo sinadya na mapansin, pero naging kapansin-pansin sa kanila yung ginawa mo. Because you are just careful. Nag-ingat ka lang sa sarili mo. That the wicked one touch you not. Kasi remember, si Eva nagkasala sa mata. Di ba? Maliwanag yan. When she looked at the forbidden fruit, it's so nice to look upon. And it seems, it makes you wise. Para bagang nakakapagbigay ng talino. Napakaganda. Nakakaakit. Kaya ang mata. So kung hindi tayo mag-ingat sa mata natin, kaya the Bible says, if your eye be evil, your whole body will be full of darkness. But if your eye be single, your body will be full of light. What do you mean of single? Avoid all evil, only accept that which is good. That's why single. That's why the Bible says, hate that which is evil. Love that which is good. So single-minded ka. Hindi ka double-minded na lahat ini-entertain mo kahit evil, okay lang, good, okay lang. Ay, hindi pwede yan. So, therefore, si Lord Jesus Christ, pag pinahari natin sa sarili natin, kung ano yung gawa ni Kristo, siya ring magagawa sa buhay natin. Kaya importante yung liwanag ni Kristo na dumating sa buhay natin at ito na rin ang ating mapakita sa mundong ito. Let your light so shine before men that they may see your good work. We don't have our own good work, but that good work comes only from God because there is only one good and that is God. Diyan lang yan kay Kristo. So, pakita natin ito. Hayaan lang natin si Kristo masunod. Katulad sa sinabi, Baguio City, nasa bundok yan. Pag nandiyan ako sa Pangasinan, ituturo sa akin ng mga members, Pastor Chit, look at that on the top of the mountain. You can see the brightness of the light. That is the city of Baguio. A city that is set on a hill cannot be hid in the night. Yung syudad na nasa tuktok ng bundok, hindi yan matago sa gabi. It will surely shine. Ganon din ang buhay natin. Panahon sa temptasyon, kadiliman yan. Pag manindigan tayo, si Kristo ngayon ang ating napasunod sa buhay natin, makita nila yung liwanag. Tingnan mo yung in the midst of big test sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
na pilit silang ipapasambahin doon sa idol ni King Nebuchadnezzar. Bawal yan sa batas sa langit at pinababa ng Diyos dito sa lupa para gawin ng tao. Pag ginawa mo yan, you are citizen of heaven. You want to be a citizen of heaven? Perform that word of God which came down from heaven, which brought by the prophets, which brought by Jesus Christ. Tingnan mo, magpunta ka sa Amerika, Canada, kung saan. If you are already about to become a citizen of their country, bibigyan ka ng assignment. Pababasahin ka ng libro. Pagbasa mo sa libro, that is the history of that country. Kailan naging independent sila sa mga banyaga, how it was, kung paano nangyari. May mga istoryan, anong kultura lahat. Pag may i-exam ka niyan, pag familiar na yan sa'yo, okay, you might be one of the citizen of this country. Ganon din sa buhay natin. Gusto mo maging citizen of heaven? Kailangan kung ano yung bumaba galing sa langit na nagdala sa atin ng heavenly wisdom, heavenly knowledge, heavenly understanding, which is our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the wisdom of God and the power of God. Sundin mo lang si Kristo. Pag sinunod mo yan, maging citizen of heaven ka. Kaya habang rito pa tayo sa sanglibutang ito, as a citizen of heaven, pakita natin yung kaliwanagan sa mga tao. Praise the Lord. Gawin mo lang. Hayaan mo lang si Kristo masunod sa buhay mo. Kasi yung panahon na yon, si Satanas, dalawa nag-ano sa akin eh. Sabi ni Lord Jesus Christ, huwag kang mag-commit ng fornication. Nasa Galatians chapter 5 yan, 19 to 21, isa yan itatapon sa impyerno. Sabi naman ni Satanas, sunggaban mo na yan. Siya na ang nag-propose sa iyo. Saan ka pa hanap niyan? Baka hindi mo na yan makita ang opportunity na yan. Anyway, magsisi ka lang pagkatapos. Tingnan mo yung deception ni Satanas. Kaya pala yung babae na yun, bago niya nag-propose sa akin ng pakainin ako sa Jollibee, pagpunta kami sa Caloocan, ay pangalan lang ng Caloocan, din nandoon daw yung bahay niya, doon daw magloocan. Alam niya na yun, ano ibig sabihin nun? So, it is a clear proposal of sin. Yung pala, bago pala siya nag-attempt, ganun ang temptation na ginamit na siya ng kaaway, tinanong niya ako kung patawarin ba daw si Satanas. If maghingi ng kapatawaran. Sabi ko, wala man sa Bible na si Satanas magsisi. Kasi proud yan siya eh. Never yan mag-acknowledge ng kasalanan eh. Tsaka if in case magsisi man siya, wala nang forgiveness yung kanyang kasalanan. Because his sin is blasphemy against the Holy Ghost, which is unforgivable, because he was already with God and he was created as an archangel. Pag ginawa ka ng Diyos na archangel, super powerful yung pagkatangian mo. Grabe yung wisdom sa'yo. Pero dahil intentionally, sadya niyang lumaban sa kanyang creator, unforgivable sin. Pag sabi kong unforgivable, tinuloy niya pa rin yung plano niya. Pero doon ko nakuha, yun pala ang plano niya. Kaya nagkamali lang ako ng sagot, wala na. Sabihin niya na sa akin, halina, magsisi lang tayo pagtapos natin gawin ng isang bagay. Sabi mo, patawarin si Satanas, di patawarin din tayo. Hulog ka. Kaya pag si Kristo mawala sa buhay natin, mangit-ngit pa sa alkitran ang atong ginaatubang din sa kalibutan. Sobra ang katusuhan ni Satanas, yung devices ni Satanas. But by the word of God, by Jesus Christ, God will make us more wiser than our enemies. Gagawin tayo ng Diyos mas matalino kaysa sa ating mga kaaway. So therefore, be just. Maging matuwid ka through Jesus Christ. Without Him, hindi tayo maging matuwid. Without Him, we can do nothing. Without Him, we shall not bear fruit. So kailangan through Jesus Christ. Wala nang iba. Ngayon, kung just ka because of Jesus Christ, anong mangyari? Basa. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yes. Liliwanag ka until the perfect day. Ano ba yung perfect day?
Final day. Ano ba yung final day? Dalawa lang. Either kunin ka by rapture or kunin ka by physical death. Ganun lang yan. That's how God will transport us from earth to the presence of God. Kaya let us always be ready. Hindi man nag-utos ang Diyos sa atin, handa kayo sa kamatayan ninyo. Wala mang makahanda sa kamatayan. Lahat man tayo papunta dyan. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Ang inutos ng Diyos sa atin, prepare to meet the Lord thy God. Paghandaan mo ang iyong pakipag-meeting. Babalik ka rin doon sa Diyos. Kaya maghanda tayong lahat. So habang narito pa tayo sa sanglibutang ito, wag nating sayangin ang panahon, ipakita natin ang liwanag. If you are claiming and believing that you are of the light, so walk in the light. Praise the Lord. Lumakad ka sa liwanag. Huwag kang lumakad sa dilim. Tapos mamaya makita niyo ako dyan lumalakad sa dilim dahil gabi. Oy, pastor, lumakad kang malagi sa dilim. Para kayong pastor na nagwali. Ayaw gyud mag-anha sa mga kabaret, mga mangit-ngit nga lugar, kanang mga inimnan din hag mga binuog na magsayaw-sayaw din ha sa stage. Meron mang bisita doon na baguhan. Siyempre, baguhan. Masyadong malayo pa sa kabaguhan, bumalik siya doon sa kabaret. Nakita naman yung pastor doon, na aninagan man niya, uy, parang ito man si pastor yung nagwali nung Sunday. Ito ba yung nagsabi na hindi daw magpunta sa ganitong lugar? Bakit nandito siya? Nilapitan daw niya. Excuse me, pastor, ikaw ba yung nag-preach na wag magpunta sa dilim? Sabi niya, shh, huwag ka maingay. Bakit? Narinig mo pala yon? Oh, pastor. Ba't nandito ka, pastor? Ang sagot, do what I say, do not do what I do. Gawin mo lang yung sinasabi ko, wag mo lang gawin yung ginagawa ko. So, sana yung light na makita ng mga tao sa buhay mo. Kaya sa buhay natin, walk the talk. Praise the Lord. Walang sino sa atin na magaling dito. Wailaing may laki na to dere. Si Kristo lang. Kaya importante lang sa buhay natin, siya. Siya lang yung ating ipasunod sa buhay natin. Praise the Lord. So, para hindi tayo maging katulad sa professing Christian. No, magaling lang tayo mag-istorya. Unya, pag-abot dahil sa mga pagsulay tukso, number 1 pa kang takaw sa tukso, ay wala. Mahulog ka lang na professing Christian. Magaling ka lang mag-profess, pero sa gawa natin, wala tayong magandang mapakita o gawa. Ang dapat sa atin, possessing Christian. No? Yung bagong buhay na natin. If any man be in Christ, you are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pero hindi pwedeng ipagmamayabang yan. Let us give glory and honor to God only. Hindi yan sa atin kasi. Praise the Lord. Privilege lang yan binigay ng Diyos sa atin. Kaya huwag na nating sayangin ang panahon. Ipakita natin ang liwanag saan man tayo pupunta. By the grace of God, by the power of God, bigyan niya tayo ng protection. Bigyan niya tayo ng covering precious blood niya para hindi tayo makontaminate sa kasalanan sa sanglibutang ito. Tingnan mo, anong nangyari sa COVID-19? Merong social distancing. Ano pa? You have to cover your mouth. You have to cover your nose. You have to cover your face. For what? For possible contamination of COVID-19. Now, kung ilagay natin yan sa spiritual application, kung nag-iingat tayo sa virus na yan, pa hindi tayo mamatay o magkasakit, ano pa kaya yung kaluluwa natin? Let us keep distance from any possible sin or spiritual contamination. Let us cover the whole thing of our body by the precious blood of Jesus para hindi tayo matakdan og mga seducing and deceiving spirit. So therefore, mga kaanakan sa Dios, maningkamot ang tanan, di na ta maglakaw sa atong kaugalingon. Maglakaw ta sa espiritu, pasagdan nato si Kristo mo'y matuman sa atong kinabuhi.
So therefore, huwag nating sayangin ang panahon. Habang buhay pa tayo, let us give the rest of our lives to fulfill God's will, na maging liwanag tayo sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Magatidog ang tanan. Sige, mag-aampo ta. Taas ba kamot? Piyo mga mata. Hallelujah. How great thou art. Daghang salamat akong amahan nga langit nun. Ginoong Hesus Kristo. Nga ikaw nag-remind ka na mo sa imong pagtulunan. Nga mismo ikaw nag-ingon sa imong mga disipulo, whom you have forgiven, whom you have changed their lives from darkness to light, from sin to righteousness. Nga ikaw nag-ingon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Salamat niining tanan. Aron kami kanunay, mahimo kaming kahayag, mahimo kaming blessing, o kami mismo naadiha kanimo sa kahayag. So Lord Jesus, salamat sa pagpadangat nimo ang mga anak nimo nga naa dinhi karon sa sanctuary ug ang mga bisita ni Sister Baby, mga igsuon. Salamat nga nakaduaw sila dinhi Ginoong Kristo para ana ang pag-comfort sa isa't isa. Akong giampo kanimo, Lord Jesus, himuha nga ang mabili namong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili na gyud ni maagaw sa kagitngit. Magpabilin kami diha kanimo nga mahayag haron mahimo gayud nga matuman ang imong saa dinhi sa among kinabuhi. Nga naa kay giandam alang kanamo. Ug samtang niya kami sa kalibutan, naa kay pahimo kanamo para ikaw mo'y among ginasimba, mo'y among ginatuman ug ikaw mo'y magbuot na sa among kinabuhi. Salamat niining tanan. Nga imo kaming gilukat sa kamot ni Satanas. Imo kaming gilukat sa gahom sa kangitngit ug imo kaming gibutang diha kanimo nga maong tinuod nga kahayag. Thank you for all these things. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Okay, God bless. Praise the Lord.